Ako si Rosemary Bautista, isang researcher ng DSWD. Mayroon akong kwento kapag bibigay inspirasyon sa bawat isa. Nagsimula ang kwentong ito na naging dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Tunay na naapektuhan ang bawat isa. Isa na dito na si Mrs. Fernandez. Ginawa niya ang lahat. Subalit sa kabila nito, hindi niya namamalayan na nawawala na pala siya ng atensyon sa kanyang anak. Ito ang buhay ko. Walang kinagis ng ama at walang kumakalingang ina. Day! Day! Ano ba to? Saan ang clock ko, sir? Patayin mo! Kaingay! Gumising ka na dyan! Ah! Oh! Oh! Ikaw naman ang bata na yan, nakakahiya pero gisingin! Aminday, sabi ko ikaw na bahala sa senyorito mo ah. Ano, may hindi na siya. No, may meeting pa kasi. Ano, ginising ka na siya. Sabihin mo ang ibang pwede. Hoy, hindi. Kasi mami. Wala na, sir. Malis na. Hindi ko na ako. Kasi na ako. Ito si Bobby, pangunahing sakit ng ulo ng eskwelahan, lalong-lalo na sa kanyang mga guro. Yummy! Maganda. Mr. Pagano. Now! Now! Ma'am! Just take it easy. Sige. First of all, di pa ako late. Wala pang 15 minutes. Pangalawa, nagbabayad ako ng tuition mo. Mabuti, so wala akong gagawa doon. As you can see, Mr. Wilson, I've started the lesson. And second of all, I have many students of my own. I can tell you that. Okay, let's start the lesson. Yeah. Natuklasan ko, sa murang edad, tila ba paliit ng paliit ang mundo ni Bobby. Nasasangkot siya sa iba't ibang problema ng lipunan. Kuya, saan mo siya dadalhin? Sa pusito kayo magpaliwanag. Kuya, mo siya kuhanin. Student council ako. Kahit Ko na na yan. nagkasalaton, wabag to sa RA 9211, no smoking. Pasok! 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 Ikaw bata ka! Wala ka nang binigay sa akin sa araw-araw ko. Di sakit ng ulo. Napakatigas ng ulo mo. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Ano ang problema mo? Ha? May pakialam ka pa pala sa akin, ha? Punta-punta ka dito. Ano sa tingin mo dapat yung gawin? Pabayaan ka mabulok dito? Ako ang nanay mo. Tandaan mo yan. Hindi na, tubos na ako, tubos. Kunin mo na yung card. Ano ba gusto mo? Ha? Saan ako nagkulang? Nagpapakahirap ako para magtrabaho para sa'yo. Pero ano ginaganti mo? Ito? Ito ba ang gusto mo? Ha? Sumagot ka! Oh, makakalabas ka na ha. Makakal ka lang sa buhay mo. Uwi na tayo. What do you think you're doing, young man, huh? You're ruining my reputation in front of my friends and in front of everybody. Ulit mo, mami. Sabi sa'yo, sumabit lang ako. Sumabit? How many times have you used that stupid excuse of Kaya yours? naman ka na ng pakialam sa akin. Ngayon lang, ha? How dare you talk to me that way? I am your mother. I will be and still be your mother until the day you die. Yan! Yan ang rason kung bakit ka iniwan ni Daddy. Isang araw, dumating sa buhay ni Bobby
ang isang matinding karanasan na muntik siyang mapatay dahil sa kanyang mga kalokohan. Sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Bobby, napagpasyahan ko na kausapin ang kanyang ina at sumailalim sa counseling. Dito nabuksan ang isip ni Mrs. Fernandez na meron siyang nakalimutang obligasyon sa kanyang anak. Dahil mahal niya ang kanyang anak, hindi rin naging mahirap sa kanya na itama ang kanyang mga pagkakamali. Wala nang maramdaman ko ang pagmamahal ng aking ina. Unti-unting nagbago ang buhay ko. Ito pala ang matagal ko nang hinahanap, ang pagmamahal at galingan ng isang magulang. Mahal pa rin pala ako ni Mami. Base sa aking mga pag-aaral bilang isang psychologist at researcher, napatunayan ko na hindi ganun kadali ang tungkulin ng isang magulang sa kanyang anak. Marahil na ibibigay natin ang kanyang mga pangunahing pangailangan tulad ng damit, pagkain at tirahan. Datapwat hindi ito sapat na basihan para maging mabuting tao ang ating mga anak. Malaki ang responsibilidad nating mga magulang na tingnan ang pangkalahatang pangailangan ng ating mga anak. Matutunan nating ibalanse ang ating panahon at atensyon sa mga bagay-bagay. Isa ito sa mahalagang aral na binabanggit sa banal na kasulatan, na sinasabi, may panahon ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Kaya, huwag nating sayangin ang pagkakataon sapagkat may kinalaman ito sa paghubog ng kinabukasan ng ating mga anak.